Alright. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV Palakpakan. Alright. Another video. Medyo natagalan tayong hindi nakapag-video ha. Sobrang busy natin. Pero nakikita nyo naman ako sa SMNI. Palakpakan. Nakakatakot pala dun. Hindi naman nakakatakot dahil sa lugar. Nakakatakot pag nandun ka na. Yung nagbabalita ka na, ikaw na yung ano. Kasi ang lalaki ng screen eh. Anyway, maraming salamat SMNI sa pag... kahit hindi ako karapat dapat at pagbigyan pa rin tayo. Thank you. At pag-usapan natin tong... Ewan ko ha. Itong pulburon video na to, matagal na tong patay. Patay na to kasi ang dami nilang palusot sa, di ba? Sa DILG, ito sa Abalos. Kung di ako nagkakamali, si Abalos na gano'n yan. Iba daw yung tenga, iba daw yung AI lang daw yan. So, okay na. Wala tayong magagawa. Ayaw talaga eh. Pero nakakapagtaka lang, itong resource person nila is... dati tong Marcos... O dating loyalista biglang bumaligtad, nag-Duterte. Ngayon bumaliktad na naman, nag-Marcos ulit. Hindi ko alam kung pinahamak niya tong amo niya o may iba siyang gustong iparating. Gusto niyang sirain. Pero ang nakikita natin dito, gusto niyang linisin yung pangalan ni PBBM tapos sirain ang mga Duterte. Kasi nga, 'di ba, meron silang meeting, yung pinakita nga nila na picture nila na nasa Hong Kong, tapos ang tingin naman ng ibang tao diyan dahil nga malapit si Pangulong Duterte sa China, nagbigay daw ng ang Hong Kong, ang China ng para sa mga vloggers na 'to. O para dun sa kanila na nag-meeting na mga nasa picture na yon. Tapos si Roque daw ang may pakana ng video. Pakana daw to para sirain si PBB. Alam mo, Vicente. Kasi si Vicente to eh. Di ba? Pa-pebbles ka pa, Vicente ka rin naman. Si Vicente kasi, ewan ko parang gumagawa siya ng paraan para masira malinis ang pangalan ni Marcos, masira si Roque, at yung plano ni Pangulong Duterte o ang administrasyon Duterte para masira to si Marcos. Yan ang sa tingin kong lumalabas. Pasensya na kayo mga pare, medyo mahina ang boses natin. At mababa ng energy kasi pagod na tayo. Anyway. So, bago tayo pumunta dyan sa na yan. Ito muna, panoorin natin tong video na to. Ito, ewan ko sa mga to. Ito malalaman tong panahon na to na talagang kakaiba talaga. Sige, play natin to. Ay, wait lang. Tanggalin pala muna natin yan. Ayan alam nyo ba yan? Yan. Tuloy natin. Yun. Siya, sundong babae. Malakas talaga ng tama. Unang-una, pinasok yung motor sa loob ng simbahan. May kasama pa siyang jowa niya. Tingnan mo, sa sobrang hiya ng jowa niya pagka hinto umalis. Ewan ko dito, namang nasinghut nito eh. Yung background, huwag niyo napansinin parang... Tapos umupo pa doon. Iya. Umupo pa doon, Ay, pumapalakpak. Baliw ba yan? Lakas tama nito Dapat ang sounds mo dyan
Lakas, tama. Ako yun. Ano kaya to? Ano kaya sinisingot nito? Siyempre, ano lang yan eh. Small time lang yan. Baka rugby lang yan. Bakit natin pinapakita to? Kasi yung panahon ngayon, wala nang takot sa simbahan. Pinababoy ng simbahan. Unang-una, yung kung natatandaan nyo, yung sa KOJC, di ba? Binaboy ni Torre. Wala nang ano ngayon, wala nang paggalang sa mga dapat nating igalang. Tutusin, dapat yung simbahan na yun, hindi nila pinapasok yun ng basta-basta. Tignan yung pinapasok ng mga pulis, tapos ang ginawa, tinulugan sa gilid, nagkalat. Ang ganda-ganda ng lugar na yun, kahit hindi pa ako nakakapunta doon. Sana makapunta ako ha. Pero nakikita naman natin sa picture, ang ganda-ganda ng lugar na yun. Mas bababuyin. Ito naman, parang tong si si Torre. Pero yung pinasok yung motor dun sa simbahan, baliw yata to eh. Tapos umupo pa dun sa upuan ng pare. Wala talagang galang. Kaya tanong natin dito, ano kaya nasinghot nito? Alis na. Ano mo kasi ang gobyerno ngayon? Gobyernong malaya na ngayon. Malaya ka nang gawin ang gusto mo. Ba't mo pinasok sa loob ng simbahan ng iyong motor? So ito yung interview doon kasi kinulong na siya eh, buti nga. Kinulong siya eh kasi na-interview siya. Tingnan yung mga sagutan. Pang-abnoy. Kung maging yumaman ka sa ang tao, Ba't mo pinasok sa loob ng simbahan ng iyong motor? dahil gusto kong maging yumaman ka sa ang tao, Ano yun? Baliw ang putya. Ba't mo pinasok sa simbahan ng motor? Kasi ang gusto kong yumaman. Kasi ang tao mahihirap. Anong kinalaman mo sa pag... Hay na hay ka kuya ah. Bakit ko pinasok yung... Wala, natatawa na talaga. Ewan ko ba. Sige, tuloy natin. Kaano-ano mo yung babae sa motor? girlfriend ko yung kung maniniwala na lang ang tao. Oh? Ano yun? Girlfriend ko yun, kung maniniwala lang ang tao. Ba't yan? Baliw ang putya. Baliw ka na kuya. O hindi, baka naluto na rin yung utak nito. Kasi ang panahon ngayon, wala nang takot. Ang presidente nga eh. Mamaya, papanood din tayo mamaya. Gusto mo ba siya ihatid sa altar? Ba't mo siya dinala sa altar? Dahil gusto ko nga itatay, Sa altar? Oh. Sa mensahe mo na lang. hindi tutulong sa kanya dahil masama nga naman talaga ginawa ka. Oh, alam mo naman pala eh. Hindi ko alam kung may si kuya, may salte. Pero may girlfriend siya eh. Kung girlfriend niya nga yun ha. Siyempre, umangka sa motor. Malamang kilala siya nito. Nakakapagtaka. Parang iba yung mga sagutan. Ano kaya na ginamit nito? Palagay nyo, nag-ano ba yan? Hindi naman siya downers eh. Pag downers kasi yung pag sinabi kasi downers, yung alam mo yung nakamariwana. Yung parang, mabagal. Ito hindi eh. Bilis sumagot eh, pero mali yung sagot niya. Iba-iba. Ako sabi niya, kung kaya ko na rin magpatawad. Oo. Magsasorry ka ba sa kanila? Sabi mo sorry, pasensya po o hindi? Ano po? Nagsasorry na po Oh, kung sorry daw. Oo. kung nakalive kayo. Bakit gusto niyo mag-sorry? Dahil kung nga tinuturo lang ng tao, Ha? hindi ako nagamit eh. Tinuturo lang ng tao, tayo na rin wala sa Diyos. Ewan ko sa'yo, kuya. Wala, pinakita lang naman natin yan para malaman natin ang iba-iba na ang nangyayari sa gobyerno ngayon. Pero yung PNP chief natin at ang mga pulis, iba-iba ang ginagawa. Hindi naman porket nagpupuyat, adik na. Baka gumagamit lang sila ng ganon kasi kailangan nila magpuyat. Wow.
Ganyan ang mga logic ng PNP. Alam niyo yan, ganyan yung logic ng PNP natin. Tignan mo, mukhang tanga nga siya kanina doon sa hearing. O kung gusto niyo mapanood yung mga komento namin sa hearing, sabay-sabay na yan doon sa SMNI. Panoorin niyo. Meron kami niyan sa Banateros. Hanapin niyo yung Banateros na page, nandun yun. Nakikita yung komento namin dyan. Mga sabay-sabay kami apat. Si Master Judea, Boss Dada, and si Jay Guevara. Yan. Apat kami kanina doon. Palakpakan. So, ito na yung topic natin ngayon. Panoorin natin to. Itinanggi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may kinalaman siya sa tinaguriang Pulveron video kung saan iniuugnay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit ng umano'y illegal na droga. Una nang sinabi ng mga otoridad na peke ang sinasabing Pulveron video na unang kumalat ilang oras bago ang sona ng Pangulo. So ito daw yung ito yung unang-una, 'di ba, pinagtakpan nila to ng todo. Yung peke daw yan, AI lang daw yan, hindi daw katenga. So yan yung Tapos ngayon, etong si Vincent lumapit sa camera. In fairness naman sa camera, nakinig sila. Pero mga boss, sana hindi nyo na inano to kasi wala tong tao na to, walang credibility to. Palipat-lipat ng parang paro-paro. Diba, doon pa lang alam nyo na wala talaga tong tao na to. Bakit pinag-aaksayahan nyo pa ng panahon? Nag-aaksayahan nyo pa ng panahon dyan sa camera? Ewan ko sa inyo. Bakit kaya? So, yan nga yung sinasabi niya. Kaya daw una, peke daw to. Tapos ngayon, ang lumalabas na anong tawag dito? Ang lumalabas na style, ginamit daw tong video na to, pinalabas daw tong video na to para sirain si PBBM. Kahit hindi na kahit hindi na ipalabas yung video yan, sirang-sira na yung BBM na. Noong July 2024. Fake news yan. Kasi basahin nyo kung anong nakasaad sa affidavit ni sabi dito. Ang sabi niya, I quote, kung kaya naman, base sa aking mga nabanggit, ako ay naniniwalang si Atty. Roque ang orihinal na pinagmula ng Pulveron video. Ibig sabihin, ang dapat rin-report nila, yun ay paniniwala lamang. Oh, tama. Hindi sinabing kasi pwede siyang kasuhan Pwede kasuhan si si Vicente Pwede siyang kasuhan ni Harry Roque ng libel kasi sinasabi niya na galing kay Harry Roque yung kung sasabihin niya na galing kay Harry Roque yung dinirekta niya na galing kay Harry Roque yung video, ay mayayari siya. Makakasuhan siya. Ngayon, ang nilagay niya doon sa sa affidavit para safe, kasalaysay niya, naniniwala ako na ito ay galing. So may safe may safe na part doon para hindi siya makasuhan. Pero pwede pa rin kasuhan to sa palagay kung tutuusin Kasi libelous tong ginagawa niya. Tuloy? Ni Pebos. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Roque na puro kasinungalingan at sabi-sabi ang affidavit at testimonya ng vlogger na si Pebbles Cunanan, kung kaya't walang saysay-an niya ang affidavit ni Cunanan. Mr. Chairman. Puro naman talaga. Sinungaling naman talaga yan. Alam nyo, eto pagdinig ng House Strike Committee noong Martes, itinuro ni Cunanan si Roque na may pakana ng kontrobersyal na video. Pero hindi lamang umano si Roque ang nasa likod ng video. Sa kanyang sinumpaang salaysay, sinabi ng vlogger na andyan si Attorney Vic. Sa tingin nyo, hahayaan ni Attorney Vic yung magpakalat ng peke? Sana nag-iisip din tong andyan pa si Attorney Trixie. Sa tingin nyo magpapakalat ng peke? Hahayaan ng mga yan na magpakalat ng peke? Okay lang kayo? Ba't naman naniniwala pa kayo dyan kay Vicente?
Hindi maniwala dyan. Siya sa isang private dinner sa Hong Kong noong July 2024. Doon umano sinabi ni Roque na may kamag-anak ng politiko na nagbigay sa kanya ng screenshot ng video. Dagdag ni Cunanan, inatasan ang mga foreign influencer at vlogger na ipakalat ito. Ano sa palagay ninyo ang dahilan? Ito na. Kung bakit magpapakalat ng ganitong peking video? Para pabagsakin po si PBM. Kahit si hindi, PBBM. And how do you come to that kahit hindi na, wagsak na talaga yan. conclusion para pabagsakin ng ating presidente? Kasi galit na po sila eh. Alam mo, Vicente, ang layo ng mga yan sa'yo. Kasi ang mga yan, may mga utak yan. Ikaw wala. Alam mo kung bakit? Kasi nagne-nebulizer ka eh. Oh, alam niyo na ibig ko sabihin. Meron kasi ang video na nagdenebo siya. Papausok pa oh, bro. Baka naman nebulizer lang yun. Hindi naman siya Kasi socially may... Ang tawag doon? Parang may pumukulo pa eh. Ewan ko, sino sa Banatero sa maglalabas na? Baka si Boss Dada o si Master Judea. Hindi natin alam. O kaya si Jay. Abangan nyo na lang. Pero yan, kasi... Ay, nako. Hirap pagsalita eh. So, doon sa video na yun, nakita natin na siya, medyo papausok siya doon. Naniniwala rin ang vlogger na manipulado ang video. Yung raw version po kasi, kapag tiningnan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag. Maski po yung raw video, hindi po ako naniniwala na si PBBM yan. Pero ewan ko sa'yo. Tingnan mo na lang itsura niya, no? Ay, hindi naman tayo na sa nagiging Pero, pagkakatiwalaan nyo to? Si Vicente? Unang-una, dito pa lang sa pagiging balimbing nitong tao na to, hindi mo na pagkakatiwalaan yan. Kaya kung maniniwala ka sa mga sinasabi niyan, ay, gullible ka. si Roque sa kredibilidad ni Cunanan. Sa pagiging napakatinding kritiko ni Marcos, ngayon halik siya kay Marcos. Oo. Pero hindi ko magets bakit, paano kayang sino kayang nag-utos dito o nagbayad dito, di umano, para gawin to, para ibalik yung pulburon video na yan. Imposible namang... Ewan ko kung kaya nilabas siguro, kaya niya sinabi na excuse me. Kaya nga sinabi na peki ang video na yan, gusto lang siraan nila Roque para linisin ang pangalan ni PBBM, gano'n. Ang problema, may speech si PBBM na parang nagdudugo yung Baka nakagat lang yung labi, kayo naman. Masyado naman kayo mapanghusga eh. Baka nakagat lang, huwag naman kayong gano'n. So, dyan pa lang sa mga bagay na to, nung simula, kritiko ni Marcos, naging ni Marcos. Ngayon, sabi nga ni Roque, halikpuwet daw. Hindi po scripted yung TRICOM. Ako po yung kumontak sa kanila kung paano ako lalabas. Bakit po kinontak? Yun ang tanong. Bakit ka na biglang lumabas para ibalik yung pulburon video na yan? Bakit? Para malinis si Marcos o siraan si Marcos? Hindi ko alam pero laglag si Marcos dito. Kasi kukuha lang naman kayo ng kumbaga whistleblower. Eto pa kukunin nyo. Wala na kayo ibang makuha, ganon? Sa bagay, kasi yung mga yan,
Palag-palag yan, basta sa tamang halaga. Di umano. Para magsalita. Wala pong gumigipit sa akin. Okay po yung buhay ko. Wala talagang Walang gigipit sa sa'yo akin. kasi kakampi ka. Kakampi ka ngayon eh. Kasi kung may gumigipit sa akin, hindi ako lalabas ng bahay. Sabi ni Roque, hindi siya magsasampa ng kasong libel. Pero tingin niya, posibleng lumabag si Cunanan sa House Rules sa umano'y pagsisinungaling. Sagot naman ng vlogger kay Roque, Lumalaban siya, pero nagtatago siya. Hindi siya nagtatago. Vicente. Hindi siya nagtatago. Nandun siya kasi inaasikaso niya yung kaso ni Pangulong Duterte. Tanga. Hindi yan nagtatago. Baka pag umuwi yan, mataranta ka. Hindi ko galing magtago niyan. Matapang yan. Hindi yan Kaya yan, ay nako. Ang hina mo naman. Kaya yan nandun. Kasi inaayos yung kaso ni Pangulong Duterte. Siya ang nag-aasikaso. Kasi nga si BP Sara ay nandito na sa Pilipinas. Baliw ka pala eh. Medyo Ay, kuya. Ay. Ba to? Hindi natin ma-recognize kung ano to eh. Ngayon, kung gusto mong lumaban, umuwi ka dito sa Pilipinas. Bigyan mo pamasahe. Kala mo mura yung pamasahe? wala pang tugon ang palasyo sa mga pahayag ni Cunanan at Roque. Paige Javier, ABS-CBN News. Okay, yan na. Yan ang ano natin ngayon. Yan ang video natin ngayon. Bye-bye po. De, joke lang. Kasi merong nilabas ito na naman si Claire, meron na naman nilabas. Kung wala daw tayong ebidensya, bakit tayo manghihingi ng drug test kay ano? Kaya nga kami nanghihingi ng drug test para malaman natin yung kung talagang pwede siya maging presidente o karapat-dapat siya maging presidente. Taka-taka. Isa pa yan, dati ang kung murahin si Marcos, ganun-ganun na lang. Kung banatan si Marcos, ganun-ganun na lang. Ngayon, kinuha siya ni Marcos. Ayun, halikpwet din. Aso. So panoorin na natin itong matinding video na to. Ito, matindi talaga to. Sinasabi ko na sa inyo. Are you ready, guys? Siguro napanood na to ng iba. Pero panoorin pa rin natin. Ay, wait lang. Ay, tamang-tama po ang nangyari po ito. Dahil nung pare, wait lang Tingnan nyo yung ipin niya. Tingnan nyo yan. Okay pa yan, puti pa. Pero tumatagilid na rin So, pagmasdan nyo yan naghahanda po kami para dito sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Wait lang, meron lang akong gustong basahin sa inyo. Hindi ko nalagay pero basahin ko na lang din. Nasaan na yun? Ito. Basahin ko lang to sa inyo yung mga symptoms, epekto ng gumagamit ng coke, okay? Ano to? Delighted. Tama ba pagkabasa ko? Dilated pupils. Pakikorek ako Constricted blood vessels, increased blood temperature, elevate heart rate, high blood pressure. So, yan. Yung mga epekto. Effect of coke use are almost instantaneous with sign and symptoms of coke use appearing within a few minutes to hour. Pag gumamit ka daw, epekto na daw kagad yun. So, ito ang sign. Ito yung mga tawag dito? Tawag doon? Makikita natin na yung tao gumamit ng coke. Okay. Increase energy. Talkativeness. Daldal. Salita. Appearing mentally alert. So, siya, yung tawag dito, yung tamang hinala.
restless, ay ano to? A decreased need for food and sleep. So, hindi na kailangan ng hindi na kailangan kumain o matulog. Ito, restlessness. Makikita naman natin, pagod na pagod na yung mama. Itsura ng mama. Irritable. Anxiety or panic. Paranoia. Ito, tremors. Vertigo. Muscle twitches. Ito, talaga yun. Kita nyo yun? Ang anak niya. Hindi mapigilan yung muka eh. Punit na punit. Punit na punit yung mukha nung ano na yun. Si kuya, no? Si Marcos naman. Okay, yan daw yan. Being hyper sensitive to touch, sounds, and sight. O, yun. So, yung siguro yung talkativeness, yung salita siya ng salita na hindi niya alam yung sasabihin niya. Bulol-bulol na siya, siguro. Ito yun. Ano pa ba? Ano pa bang masasabi natin? Ito na pala yun. So, yan daw yung mga ano. Ito naman, restlessness. Ito. Sign of someone using cocaine might include restlessness, being unable to sit still, okay? Aliligaga siya. Seeming confused or disoriented, parang laging lutang. Appearing exhausted even if they haven't done any physical activity. So, para daw laging pagod. Parang exhaust na exhaust. Being unable to recall facts or events. O, yun na. Yung alamano. So, yung mga ganung bagay, medyo alam natin na si kuya eh. So, ano pa ba yun? Nasaan na yung ano yun? Paano gamitin? Meron dito yung paano gamitin eh. Ay, ito. People typically use cocaine by snorting the powder, rubbing the powder on their gums, yung ginaganan daw. So, dissolving the powder and injecting into the bloodstream. Uy, grabe. Or smoking the rock or crystalline form of the drug. Uy. All of this method can produce a range of effects, including an intense but short-lived euphoria, increased energy and alertness, as well as variety of negative consequences. Grabe, ito daw yun. So, binasa ko lang naman sa inyo yung, ito nandito to sa ano. Kung gusto niyo makita basahin tong article na nandito sa American Addiction Centers, AAC. So, inano ko lang sa inyo, yan yung mga symptoms. So, kayo na lang bahalang magsabi kung nakikita nyo ba yung mga symptoms na to. Doon pa lang, alam mo na eh. Yung sa alam nyo yun, yung nagsasalta. Kasi ba, mahal ko yung ko niya yan. Tito niya yata. Hindi ko alam kung anak niya yun. Mahal ko yan. Biglang gumano. Napunit eh. Ay nasama po sa usapan. Kita nyo yung itsura ni Marcos. So parang pagod na pagod. Dati mapusyaw pa yan eh. Tingnan mo. Parang na. Dapat naman, kung tayo ba ay nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi na pagod siya. Mga kasama, ay kailangan ang ating pangako sa kanila at ay lagi natin sinasabi, kahit ano pang mangyari,
ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin pababayaan. Sabi nila sa akin, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba Ayun na, nakita niya na. matyakomplikado mga documentary requirements. Pupula na. Pupula na yan, ha. Nakita niya na. Itong ano-ano. Ay kako hindi siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi? Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na dokumento, maraming masyadong proseso, ang punot dulo ay nagiging matagal na. Magiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya ang aming ginawa ay sabi ko, kami na, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang ay Ayan. Kaya labutan ako dun, Baka naman nakagat lang. Huwag naman kayo masyado mapunga. Wag kakangiwi niya, nakagat. Yung nagdugo, syempre. Kayo naman. Naman kayong huwag naman kayo ganyan. Masyado naman. So, ewan ko parang isa din yata sa sintomas yan yung nagdudugo yung Hindi natin alam. Pero, tapos sinasabi na yung na hindi, daw. Ang tanging pag-asa lang para malaman na hindi, na yung video ni Marcos, yung pulburon video na yan. Mali pa nga spell ko, pulburon Yung pulburon video ni Marcos na yan ay hindi totoo. Magpa-drug test. Simple lang, ganun lang. Pero kung hindi ka magpapa-drug test, Mr. President, wala talaga mangyayari. Or baka meron na naman silang bagong pakulo, kaya nila pinapalabas to si Vicente. Di natin alam pero wag kayong maniniwala dito sa sa tao na to kasi sa pagiging balimbing pa lang yan, hindi nyo dapat. Pati yung sila Boying tsaka si balimbing din yun. Nung nalaman nilang mananalo na si Pangulong Duterte, iniwan nila si Bina. Awa naman si Bina, iniwan niya. So ito na ang natin ngayon. Itong tanong. Anong plano? Hanggang kailan kayo itatanggi yung mga ganyang bagay? Kitang-kita na lumalabas na Sa pa lang sa tayo pa lang alam mo na paano nyo kaya lulusutan yan? Ayun ang tanong natin. Anyway mga pare, hanggang dito na. Nantok na ako talaga Hanggang dito na lang ang ating video. Kita-kits po ulit tayo next time. Tingnan natin kung makapag-video tayo bukas ulit. Tingnan lang natin hindi pa tayo sure. Pero every tayo, SMNI, araw-araw yan Monday hanggang Friday tayo dyan. Hindi. Monday hanggang Friday ang programa na yan. Pero, ewan natin kung sa Monday nandyan tayo. Bukas, wala tayo kasi day off. Pero panoorin nyo pa rin kasi baka si boss si Boss Bay. Baka mag-zoom o kaya si Coach Oli. So, ingat kayong lahat mga pare. Ingat, laban lang tayo at makakaraos din naman tayo. After 3 years. Pero kung mas maganda, kung hindi naabot ng 3 years, edi mas maganda, palakpakan. Kung hindi aabot ng 3 years to, masaya. Palakpakan. Kasi pag umabot pa ng 3 years to, naku po, matagal-tagal pa yung natin, pagtitiis. Mahirap na. At tandaan nyo sa pagboto, piliin nyo yung dapat PDP laban. Hanggang di nagpapadrug test yan si Marcos, huwag nyo yung basta. Kasi tandaan nyo, pag si BP Sara na-impeach, kasi ang tinik ni Romualdez Tinik nila yan si BP Sara
yan ang humaharang sa kanila para hawakan lahat ng kapangyarihan. Para maging makapangyarihan. So pag na-impeach yan si BP Sara, talaga namang puposisyon na sila. Kasi alam nyo ba pag na-impeach kahit barangay captain, hindi ka pwedeng tumakbo. So yun nung plano nila. Pero sa palagay ko mahina naman, pero mahirap na. Sa panahon ngayon walang imposible. Yung yung si Pangulong Duterte nga napadala nila doon ng ganun. Anyway mga pare, ingat po kayong lahat at God bless you all. Sana magkita-kita po ulit tayo bukas. Nabubulol na ako, antok na. Kita-kits po ulit tayo bukas o sa ibang araw o sa mga susunod. Hindi natin alam. Basta pag magbibideo lang ako pag may time. Gusto ko nga lagi mag-video eh. Tapos sa sinasabi nung nagsasabi na magla-live, yung gusto daw nila mag-live ako, hindi pa kaya eh. Kasi every parang kung magla-live ako ng 12, babubulahaw yung mga tao dito. Baka pabarangay tayo. Anyway, gawan natin ang paraan yan pag may sarili na tayong kwarto. O ang kwarto natin, iba to na. Malaman natin sa mga susunod. At maraming salamat. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Di kami na